Sino mga batang 80s, 70s, di ba? Wala pang internet noon at the time, naglalaro pa tayo sa kapatagan. Ngayon, mawala lang ng segundo yung internet. Uy, hindi ka ba nagbayad? Di ba? Ang daming problema. Hindi, yung problema, hindi daw, kasi naka-live, kung ano-ano na lang yun ang gagawa, baka yung, basta maraming problema. Diba? Nung nakaraan din, I was so, anong tawag dito, parang umiyak ako kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, it's my second time to take my driving. But I still failed. But natatawa ako kasi kaya ko nagawa itong preaching na ito. Kasi sabi ko, Lord, what's your word for me? Not for me, but for everyone. Ang daming problema. Hindi lang yung internet. Maya-maya, may mga kamusta sa inyo, di ba? Kamusta po? Delikado yun. Diba? Meron na nga kamusta. Tapos mamaya, basta hindi mo malaman. May parang everyday. Hallelujah! Praise God. Natatawa nga ako kay Kuya. Sabi ni ate, umiiyak na si Kuya Murray. Parang tinitig. So, natatawa ako doon. Pero every one of us. O, diba? Akala nyo si Chef, wala siyang problema. Buong pa niya yung problema niya. Kasi, si Cindy. O, diba? Diba, nag-enjoy si Cindy sa atin. Iba-iba yung level ng problem natin. Iba-iba yung, ano tawag dito, yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Nung si Chloe nga, papunta dito, may uncle, ano nga, akong ubrahon. Marami rin siyang tanong, sabi ko, normal lang yan. Pagdating mo doon, mag-smile ka lang. Diba? Lahat yata, pati si Ann dati, sabi niya, kinakabahan ng pastor. Ang dami nilang kinakabahan, normal din kasi dati naranasan ko rin yon. But everyone, ang daming problema, ang daming nararanasan na mga pagsubok sa buhay. Pero nanatili po ba yung pagsubok? Nanatili ba? Sabi pa nila, after the sandstorm, there is always a new beginning, a new life. So, abang nagmumuni-muna ako na sobrang hindi ko matanggap na yung pinagsaka ko. Sabi ko, Lord, give me the word. Yan ang lagi. Yung iba kasi pag meron kang nararamdaman, minsan ang pinupuntahan mo, either si God, si parang alak, di ba? Mag-iinom. O yung iba, pag may problema, pumupunta doon sa mga taong hindi a-advisean ka, oh, ganyan, sige, ganito. Yung mga bagay na akala natin totoo, pero hindi. The best po nalapitan natin pag may problema tayo yung salita ng Diyos. Amen. Meron po ba kayong mga Bible sa... Ngayon, social na eh. Di ba? YouVersion, mag-download kayo ng YouVersion. Sa YouVersion, there are thousands of different languages. Kung taga-saan po kayo tayo? Ano yung lingwahe doon? Kapampangan. May Kapampangan version, yung version ng kwan. Ilonggo, whatever version, Tagalog, Ilocano ka ba kuya? May Ilocano din na version. Bisaya, may Bisaya din na version. Pampanga din ba sa'yo kuya? Ano? Baguio. Ilocano. Oh, meron din, may version. Yung kaganda nitong YouVersion, lahat ng version, kaya nga yung iba, inaakusa na yung Bible daw ay marami-raming. Yung purpose nun, kung bakit maraming translation, is that yung lingwahe mismo natin, pag binasa mo, maintindihan mo. Diba? Alam naman, magbabasa ka ng Espanyol, may hombre, may humor. Hindi mo naintindihan. At least, we thank God for this way na maintindihan natin yung salita ng Diyos. Diba? Ganun kalupit. We thank God for yung mga Wycliffe na group na tinatranslate nila sa sarili nating lingwahe. There are thousands of languages. Sa atin pa lang sa Pilipinas, meron tayong 3 major dialect. Or 1 major, which is Tagalog. Tapos 3 major is one is the Ilocano, Colandia. The second is the Bisaya. And then the Tagalog also. But may 88 pa. Ewan ko ngayon, baka may nadagdag pa na ibang mga lingwahe sa atin. Di ba? Tingnan nyo sa taon nyo sa Nueva Ecija, mayroong Tagalog, may Panggalato, may Ilocano, may Pampanggenyo. O di ba? Sa amin sa Visayas, may tinatawag kaming Hiligaynon, meron kaming pure na Ilonggo, Tepat. Yun taka ka ron, di ba? Akala mo, mahal na mahal ka pa rin. Meron silang Maragsa, di ba?
May dito sa may ilalim sa may Aklan ay parang Ilocano na style na pinaghalo-halo yata nila kung ano yun. But we have different specialty, but we thank God. Hallelujah! Because of the Word of God, mas lalong mapalapit sa atin. Kaya, Lord, sabi ko, give me the Word. I thank God for that Word. Tapos natatawa ko kasi nung makausap ko yung boss namin, si Sir Amar, sabi ko, Sir, I feel like, tinawanan niya ako. Kasi sabi niya, me too, Noy, I feel 3 times, I'm good driving. Tapos, siyempre, nagpapay-pray ako sa faith. Sabi niya, nung nag-usap kami kapon ng meeting, sabi niya, normal nga, Pastor, kami din dumaan. Diba? Kaya sabi ko, wow, praise God. This is a new promise. Ano sabi ng Panginoon? There are new in every morning. New promises. Sino ba nag-a-alarm dito? Amen. O diba, nag-a-alarm pa rin kayo. You believe that one day, magigising pa rin kayo. That's great. Diba? Amen. Kasi ko, except na lang yung mga hindi nag-a-alarm, nakiki-alarm na lang. Diba? Pero God has promised, first is that there are new beginning. So, always remember, there are new in every morning. Nagigising pa ba? Yung iba wala pang tulog, si Kuya wala pang tulog, si Chef wala rin tulog. But the promise of the Lord is that there are new in every morning. Every day is a fresh opportunity. Amen? Amen. Bawat araw bago, kaya na mga iba, bakit Pastor lagi na lang good morning? New opportunity, new blessing. Sabi ko, natatawa ako doon nung bakit kaya ako sinasabi, tapos niremind ulit ako ni Lord that there are new beginning. Every one of us. Wag ka dong, yung iba kasi, meron ganung situation 10 taon na